Tatagal pa ng halos 3 buwan ang rice inventory sa huling quarter ng taong ito kaya't kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas. Sa kabila ito ng pagpapalawig ng suspensyon sa pag-aangkat ng bigas hanggang matapos ang taon at epekto ng mga nagdaang kalamidad. Pagtitiyak ng DA, papalo sa mahigit 20 million metric tons ang kabuuang ani ng palay bago matapos ang taon. Tatagal ng halos 3 buwan ang rice inventory sa huling quarter ng 2025. Pero mahigpit pa rin binabandayan ng DA ang presyo ng mga agricultural product para hindi madehado ang mga magsasaka at mga consumer. Normally, pag ganitong holiday season, ang unang tumataas yung presyo ng karne tsaka ng itlog. Yan yung madalas. Pag may calamity naman, normally ang mabilis na maapektuhan yung presyo ng gulay. Pero mabilis din naman na nakaka-recover up to mga 10%. So yun, agad na minomonitor natin. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang hakbang ng gobyerno para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa harap yan ng naitalang datos ng social weather stations na 50% ng mga Pilipino ang itinuturing ang sarili na mahirap. Punto ng Malacanang, subjective indicator lamang ang SWS survey. Kaya mas mainam daw na kunin ang datos sa Philippine Statistics Authority na objective at gumagamit ng income-based measure. Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay talagang gumaganap para po maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang report na meron po tayong 96.1% na pagtaas. Ang employment rate po natin ay nasa 96.1%. At pati po ang inflation rate, 1.7%. Ito po ay within the projected target ng 2 to 4%. At nandiyan din po ang programa ng DSWD, yung walang gutom, kung saan po sinasabi niyo yung hunger among beneficiaries drops 7.2%. Nananatili ring positibo ang palasyo sa pagbangon ng Philippine Stock Exchange Index matapos maitala ang pagbaba ng antas nito sa loob ng 7 buwan. Nakikita ng pamahalaan na nagsisimula ng mag-stabilize ang halaga ng piso at nananatiling matatag ang ekonomiya dahil sa kontribusyon ng mga BPO, OFW remittances, turismo at mabilis na paglago ng ekonomiya. Confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang tourism, pati po yung fast economic growth natin. At meron siguro mga panahon na nangyayari mga ganito. Kumpiyansa din ang Malacanang na gaganda pa ang estado ng palitan ng piso dahil sa mga OFW, lalo't nalalapit na ang Kapaskuhan. Gayon din ang mga inaasahang negosyo tuwing holiday season. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.